Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po ito for Virgo. Take only what resonates. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Ito po ay general love reading. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang sa ating channel. Nawa ay ako ang maging guide mo this 2024. And yeah, let's start your reading. Kung hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, maaaring hindi para sa iyo ang reading. Kung gusto mo, check mo na lang yung ibang videos or i-check mo yung iyong natal chart. Okay? Maaaring ang kailangan mong panoorin is yung natal chart mo na kung ano yung zodiac sign mo sa iyong Venus. No? Dahil yun ang iyong Venus is all about love. Love planet. So, yeah. Check mo yung iyong natal chart. Start na natin, guys. Itong blue yung gagamitin natin sa side mo. Seven of Pentacles. Yeah, you do have your Knight of Swords and Knight of Cups. Why do I feel like ikaw yung nagiging runner dito sa connection ninyo ng person mo? Ikaw yung nakikita natin very spiritual na person eh. Maaaring kaya ka nga nanonood ng mga tarots kasi this is a spiritual reading. And maaaring you see this person as your soulmate, might be ganon. Pero ikaw yung nakikita nating runner. I feel like in the past, masyado ka nagmadali sa connection na ito. Meron kang mga actions na ginawa na parang gusto mo ituloy, gusto mo i-push, gusto mong ilaban, etc. Pero hindi na yun ganun ngayon na iba ang ihip ng hangin, no? Biglang nagkaroon ng pagbabago. Sa ngayon, mas nakafocus ka sa mga material mong material na dito sa physical world, ano yung mga nangyayari sa'yo ngayon, mga material na bagay na nangyayari sa'yo ngayon, mas nandun na yung focus mo. Gusto mong mag-grow yung money mo, finances mo, career mo. May mga wino-workout ka sa sarili mo, maybe documents, maybe may mga wino-workout kang para makakuha ka ng legal license, yung iba ganun eh. Pero when it comes to your person, naalala mo pa rin siya, alam mo yung energy na, alam mo yung mahal mo siya. Alam mo yung feeling na mahal mo siya, mahal mo pa rin. Pero hindi ka na ganun invested dito sa connection ninyong dalawa. Okay? Maring ngayon, mas nagfo-focus ka na lang sa mga material na bagay. Alamin natin yung energy ng person mo. I feel like kailangan kong gumamit ng ibang card, so I will not be using this. And kukuha ko ng ibang card na maaaring gagamitin natin na kapartner nito. Wait lang. Okay, ito yung aking gagamitin. By the way, medyo luma na tong card na gagamitin ko. So, pagpasensyahan mo na lang. Medyo mahirap siyang i-shuffle actually. Pero this is one of my favorite card. Dahil talagang iba yung mga pictures dito eh. Anyway,
Sino tong person na ito? Ano yung mga main energies niya? Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Sana mag-comment ka, no? Kahit heart lang. Malaking bagay yun, guys, sa akin. You do have your the magician. May narinig akong eroplano. Well, that is weird kasi wala namang nadaan talagang masyadong eroplano dito sa area namin, no? So, I don't know kung ikaw ba'y nag-work sa eroplano o sa airport, or maybe you have upcoming travel, may paparating na travel for you, or yung person mo yon. Kung hindi ikaw, maybe your person. You do have your the moon. This is your soulmate. Puro major arcana yung lumabas, guys. This is a soulmate connection. The magician, the moon, the tower, and at the bottom of the deck is the temperance. Another major arcana. So, sa person mo is puro major arcana lumabas. Sa ngayon, yung person na ito is nagiging spiritual na person na rin. Which is, that is weird dahil hindi naman siya ganun dati. May energy na yung person na ito ay nabaliktad ang sitwasyon. It feels like you are more mature spiritually sa connection ninyo. And then ngayon, siya naman yung parang unti-unti niya natututunan yung connection, siya naman yung nagiging mature spiritually sa actually, hindi pa naman mature. Pero, nandun na siya sa papuntang ganun. Unti-unti niyang nakukuha yung connection ninyo. And I feel like may kinalaman ito dun sa mga dreams and mga realizations ng person na ito na parang spiritual na realizations. Kumbaga, bakit ko ba siya naaalala? Hindi ko naman dapat siya naaalala. May mga ganun siya yung naiisip itong person na, bakit ko ba naiisip itong tao to? Hindi ko naman siya dapat iniisip. So, yung mga ganun, wala siyang makitang sagot, kundi spiritual na kasagutan na maaaring, ay soulmate ko yata talaga siya. May ganun. And the tower is here. I feel like dahil dito sa realization ng person na ito, spiritually, may gustong i-end itong person na ito ngayon. No? I feel like yung person na ito with the temperance is currently resting. I feel like meron siya mga pinagdaan na sobrang hirap para sa kanya. Pero, pagdating dito sa connection ninyong dalawa, there's a lot of patience na nangyayari dito sa person na ito. Hindi siya nagmamadali. Maaaring kaya naging hindi nag-okay yung sa inyo in the past kasi masyado ka nagmamadali. Tapos yung person na ito napakabagal. Napakatagal gumawa ng desisyon, napakatagal whatsoever. May pahintay-hintay pa ng ending na nalalaman with the tower. So, I feel like, lalo na nagkakaroon ng silence sa inyong dalawa ngayon. So, I don't know, I can see disconnection. Kung hindi man total disconnection, might be, may connection, pero hindi ganon hindi daily connection, you know what I mean? Maybe once a week or once a month kind of connection, ganon. Medyo hindi siya ganon, hindi siya daily connection. Or might be wala talagang connection at all. So, kaya nga niya nare-realize bakit naaalala ko tong taong to? Wala naman akong dapat iniisip tungkol sa kanya, etc. etc. Ano yung mga nasa isip at emotions mo towards this person, spirit guides, angel guides, for the sign of Virgo. For the sign of Virgo. Mga nasa isip at emosyon mo pagdating sa person na ito for the sign of Virgo, please. Thank you, spirit guides, angel guides. Ace of Swords is at the bottom of the deck. May nalalasahan akong juice. I don't know kung uminom ko ba ng juice or what.
or there's something sa kinain mo or ininom mo na parang nasa bibig mo pa hanggang ngayon. This could be a reading. I don't know, it's something na matagal mawala. Queen of Wands, Eight of Wands, and the Page of Wands. I feel like gusto mong mag-take actions itong person na ito. Gusto mong mag-take action or gusto mong malaman yung action niya. Gusto mong makita kung anong gagawin niya. I feel like you want this person na mag-message, makipag-communicate. Hindi mo rin alam actually kung ano yung sasabihin mo doon sa communication na yon right after niya makipag-communicate. Anong gagawin mo? Kasi hindi ka nga ganun ka-invested dito sa connection na ito. With the Queen of Wands, you are the queen. Babae man or lalaki, wala tayong gender specific. I feel like marami kang obligasyon ngayon. Kung hindi man sa mga tao sa paligid mo, family, etc., pwedeng sa sarili mo mismo. Marami kang obligasyon sa sarili mo na kailangan mong tapusin. So, nandun yung ating yung energy mo ngayon. It's like focusing on self, focusing on family, focusing on other things rather than focusing on the connection. Wala talagang spiritual connection mula sa'yo. Regarding sa emotion, there's passion kasi it's still fire energy with the Queen of Wands, Eight of Wands, and Page of Wands. So there's a passion here. Nakakaramdam tayo ng burning desire. Gusto mo tong person na to sexually. You like this person. You love this person. Gusto mong, kahit pa paano nandun pa rin yung gusto mong ma-experience yung sex with this person. But anyway, nandun lang yung gusto mo. May time na naiisip mo, pero hindi ganon na parang to the point na ini-imagine. Hindi naman ganon. No? Hindi naman. But, nandun yung pagkagusto or pag-iisip na ano kaya kung may mangyari sa amin or what. May mga ganun pa rin sa'yo. So, how about your person? Anong nasa isip niya at emotions niya towards you? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Mga nasa isip at emotions niya towards you. I will take this. Napakarami actually, pero it feels like a message. So, I will take it. Two of Wands is here. Three of Wands. Queen of Wands. So, pareho kayong may Queen of Wands energy. And, kung mapapansin mo dito sa mga nilatag ko, these are all Wands. Ayan. Queen of Wands. This is the Queen of Wands. The Three of Wands is here. Two of Wands. So, parehong mga Wands yung mga lumabas. And, these are dalawang card actually ang nagtugma or nagpareho sa inyo. The Queen of Wands and the Page of Wands. This is the Page of Wands. The side niya is Page of Wands din, ano? So, there's definitely mirroring cards. So, for some of you, this is a twin flame connection. Pwedeng ganun. And, you do have here the Hermit and the Ten of Swords. So, there's Virgo energy. Ayan. So, this could be your side, actually, itong side na ito. Or, you could be dealing with another Virgo. And, ito pa nakakatuwa, ano? Yung isa pang lumabas is the Ten of Swords. Which is, okay lang guys, kahit hindi Virgo ha. Or you could be dealing with a fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. So, ito yung Ten of Swords and
You do have here the Ace of Swords at the bottom of the deck. So, anong ibig sabihin? Actually, this is the, kumbaga sa number, ito yung 1. And then, this is the 10. Sobrang magkalayo. Pwedeng physically, there's a lot of distance sa inyong dalawa. Kasi this is the Ace, this is the 10. Sa person mo, tapos ikaw nasa Ace ka. So, andun yung energy na magkalayo kayo. And at the same time, it feels like kinukumpleto ninyo yung isa't isa. But, andun yung feeling na pag magkasama kayo, may mga nabubuo kayo. You know what I mean? You complete this person at ikaw rin naman ang kumukumpleto sa kanya. But there's a lot of distance. So, kung magkakaroon ng pagsasama, malaki ang magiging pagbabago or malaki ang mangyayari. May mga malalaking pangyayari na maaaring mabuo kayong dalawa together. And I feel like this is a soulmate or twin flame connection. Napakalakas ng energy dito. This person is really thinking of you. Maaaring ikaw, inisip mo na parang nag-end na yung connection ninyo. Same din sa person na ito eh. Pero this person, I feel like nilet go or pinakawalan ka na niya. In a way na parang hinayaan niya kung ano yung direksyon na puntahan mo, kung saan ka pumunta, kung ano yung piliin mong path sa buhay mo, piliin mong tao sa buhay mo, pwedeng ganun. Pinakawalan ka niya in the past. But this person is still holding on. Masaya siya actually sa mga nangyayari sa harapan niya ngayon. Maybe there's this feeling na, oo, nag-end, pero might be may mga masasaya pa rin namang bagay or sitwasyon na nangyayari sa kanya ngayon. Pero, mas more on pag-iisip, paghahangad, na sana nandito ka ngayon, sana magkasama tayo ngayon, may ganun. And, kung makikita mo yung picture dito, it's like this person, ayan no, kung makikita mo yung mga babae dito, it's like malayo ang tingin, malalim ang iniisip, and that is you. Lagi kayo iniisip nitong taong to, kahit malayo ka. Kung makikita mo naman din sa picture na to, it's like a person na parang, actually the Page of Wands is about communication. I feel like, oo, nilet go ka nito person na ito, pero there's an energy na yung message mo, kung hindi man ngayon, nitong nakaraan, pwedeng ganon, ay nagpakilig or nagpasaya sa kanya. Whatever that message is, maybe the last messages na may pag-uusap sa inyo ay nagbigay ito ng happiness para sa kanya. And maybe ito yung naging dahilan para hindi siya totally mag-let go or hindi siya mag-let go. And lagi niyang iniisip ka, maybe dahil dun sa message na yon. So maybe there's a message na talagang nagbigay ng happiness dito sa person na ito. I feel like meron din siyang pinaplano, but it's not yet clear kung ano yon. Ano yung future between the two of you for the sign of Virgo. You do have here the Ace of Pentacles. I noticed na yung iyong bottom of the deck kanina ay Ace, tapos Ace pa rin ngayon, which is the Ace of Pentacles. Five of Wands is here, the Eight of Swords is here. So what will be the future between the two of you in the near future for the sign of Virgo? Justice card is at the bottom of the deck. Ace of Wands, diba? You're mirroring each other. Pareho kayo may mga aces ng person na ito.
You do have here the King of Swords. And the Nine of Wands. Clarify the King of Swords, please. Five of Wands. Guys, what's happening? There's this Five of Wands, and then may Five of Wands na naman sa side ng person mo. Bottom of the deck is the Five of Swords. I can see a problem here. No? Kung ano man yung situation mo, na parang hindi ka makaalis or makawala sa situation na yan, it's like you need to face this situation. In the future, nakikita natin na parang magkakaroon ng pagkakagulo, pag-aaway. But, you do have your the Empress energy in the future. Nakikita natin magiging mas better person ka. Healthy person. I can see you loving yourself in the future. Although may chaos Alamin natin what's with the chaos. What's with you do have here the Two of Wands, the Ten of Pentacles. The Justice card is at the bottom of the deck, which is nagpakita yung Justice card kanina. I feel like may pagkakagulo in the future dyan sa buhay mo, no? And I feel like there's a situation wherein I can see a lot of money, by the way. A lot of money. A lot of money. Diba? Nakakita tayo ng money energy sa side mo na darating. And maybe may kinalaman yan sa mga bagong opportunities na dumadating sa'yo or dadating sa'yo. Pwedeng nandyan na or paparating pa lang na magbibigay ng maraming pera. So, kung ano man yung pag-aaway or pagkakagulo na ito, I feel like kaya mong solusyonan or kaya mong ayusin or maging maayos ulit because of you na okay naman ang pera, okay naman yung finances. More on material kasi yung I can see a lot of celebration for you. Lalo na pagdating sa career. Yeah. Pagdating dito sa side ng person mo, there's a lot of problem din. Pag-aaway, pagkakagulo. Pero maraming learnings, maraming matututunan itong person na ito. This person, lalong nadadagdagan yung reason kung bakit gusto niyang umalis sa isang situation. Gusto niya magkaroon ng pagbabago dahil hindi siya masaya. I can see an energy of a person na with the Ace of Wands. Maraming reason marami ng rason kung bakit kailangan niyang umalis sa isang situation na parang nagiging magulo na para sa kanya. And the King of Swords, this is your person. Konting-konti na lang itong person na to bibigay na. There's a situation na aalisan itong person na to kasi hindi niya nakaya. Hindi siya masaya. Yan. Thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.